Alinawi alkol Israel, ang kapayapaan ay sumasa atin at sa buong Israel. Kain ano'y kulim, lasot dabar ni Gidhaimid, ilabi at haimid, sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Halos lahat ng mga churches ngayon, mga kapatid, ay nangangaral na malapit na raw ang rapture. Ngunit, patuloy pa rin silang nangungulikta ng mga ikapo na may kasama pang pananakot sa kanilang mga membro, na kung hindi sila magbibigay ng ikapo ay hindi sila mararapture. Yon ang pananakot nila. Ano ba talaga ang ikapo? Pamasahe ba yan nila papuntang langit? Bakit tinatakot ninyo ang mga membro ninyo na kung hindi sila magbigay ng ikapo ay hindi mararapture? At kayong mga pastor, kung totoo na malapit na ang rapture, bakit pa kayo nangungulikta ng mga ikapo? Aanhin pa ninyo ang mga ikapo? Dadalhin ba ninyo yan sa langit? Ang ibig sabihin yan, na ang rapture ay ginagamit lang ninyo na dahilan para takutin ang mga tao na hindi sila mararapture kapag hindi sila nagbibigay ng mga ikapo. Dahil kapag hindi nagbibigay ng ikapo, ang tawag ninyo sa kanila ay mga magnanakaw. At tatakutin ninyo na walang magnanakaw na makapunta sa langit. Kaya talagang hindi mararapture pag hindi ka magbibigay ng ikapo. Pero sino ang totoong magnanakaw? Mga kapatid, kayong mga pastor. Kayong mga pastor ang tunay na magnanakaw. Bakit? Dahil nangungulikta kayo sa hindi ninyo karapatan. Tandaan nyo yan. May karapatan ba kayo na mangungulikta ng mga ikapo? Saan sa Biblia? Na kayong mga pastor ay inutusan at binigyan ng karapatan na mangungulikta ng mga ikapo. Saan sa Biblia yan? Wala. Wala, di ba? Wala tayong mababasa dyan. Di kung ganon, maliwanag na kayong mga pastor ay ang tunay na magnanakaw. Kayo pala, mga pastor, ang mga magnanakaw, hindi ang mga membro ninyo. Sila ang ninanakawan ninyo. Kaya kayong mga pastor, maliwanag na kayo mga manluloko, mga scammer, at mga magnanakaw. Kayo pala ang hindi mararapture, mga pastor ng mga churches. Kayo ang hindi mararapture dahil mga magnanakaw kayo, mga scammer kayo, at mga manluloko kayo. Ang tanong, sino ang inutosan dito sa Biblia? Sino ang inutosan na magbigay ng mga ikapo? Ang mga Israelita lang ho, mga kapatid. Ayon sa Biblia. At sino naman ang inutosan na mangungulikta ng mga ikapo? Ang mga pari lang ho na mga Levita. Mga pari na nagmula sa angkan ng mga Levita. Hindi ang mga pastor ngayon. Hindi ang mga pastor ng mga churches ngayon. Ayon dito sa Hebreo 7:5. Ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ang inutosang kumuha ng mga ikapo mula sa mga Israelita, na kanilang mga kapatid, kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. Maliwanag ba, mga kapatid? Maliwanag ho ang sinabi ni Apostol Pablo dito. Ayan ang sagot sa tanong na ang mga pari lang pala na mula sa angkan ni Levi ang siyang inutosan na kumuha ng mga ikapo, hindi ang mga pastor ng mga churches ngayon.
At ang mga Israelita lang pala ang inutusan na magbigay sa mga ikapo, hindi ang mga churches, members ang inutusan na magbigay ng ikapo. Ang tanong, kayong mga pastor, may mga patunay ba kayo na kayo nagmula sa angkan ng mga Levita? Wala kayong maipakita na kayong mga pastor ay lahing Levita o mula sa angkan ng mga Levita. Pero alam ko kung ano ang isasagot ninyo. At sigurado ako na sasabihin ninyo at aangkinin ninyo na kayo ay mga modern Levites. At ang church ninyo ay ang modern Israelite para may katuwiran kayo sa pangungulikta ninyo ng mga ikapo. Alam ko na yan. Yan kayo. Kukuha ng rason. Pero ang tanong, may mababasa ba sa Biblia na mayroong tinatawag na modern Levites at modern Israelites? Meron ba? Yan ang tanong. Wala din, di ba? Wala din. Wala tayong mababasa na mayroong tinatawag na modern Israelites at modern Levites. Wala talaga, mga kapatid. May mga propeta ba noon na nagsasabi na sa mga huling araw ang mga Levita ay papalitan na ng mga modern Levites na tinatawag nilang mga pastor? At ang mga Israelita ay papalitan na ng mga modern Israelites na tinatawag nilang church? Meron ba? Wala din, mga kapatid. Kaya huwag na kayong manloko, mga pastor. Itigil niyo yung pangluloko ninyo. Itigil niyo yan. At kayo din mga membro, ay huwag na kayong magpapaloko sa mga pastor ninyo. Gumising na kayo sa katotohanan. Oras na para sa pagbabago. Oras na para sa totoong pagsisisi. Isa pang tanong. Saan sa Biblia na may nabanggit saan sa Biblia na may nabanggit na ang mga ikapo ay pira? Sinong pastor diyan makabigay ng bersikulo o talata na may mababasa sa Biblia, may bersikulos Biblia na nagsasabi na ang ikapo ay pera? Wala din, mga kapatid. Ito ang pangluloko ng mga pastor. Itong tinatawag nilang replacement theology. Diyan sila nanluloko sa mga tao. Na ang church daw ay tinatawag nila na modern Israelite at ang mga pastor ay ang modern Levites. Kaya ang ikapo na pera ay modern tithes. Ganon. Sinong niloloko ninyo? Ang sarili ninyo. Hindi mababago ang banal na kasulatan. Mga kapatid, pag hindi nakasulat sa banal na kasulatan, yung doktrina na yan ay hindi katotohanan. Ibig nilang sabihin, mga kapatid, na pinalitan na ang lahat ng ating Panginoon. Pinalitan na ang lahat. Ang mga lumang paraan, binago na. Yun ang ibig nilang sabihin. Kaya ang church na ang nagmamay-ari ng kaligtasan. Ang church na ang chosen. Yun ang ibig nilang sabihin. Hindi ng Israel.
Pero basahin natin ang Biblia kung tama ba ang mga doktrina na iyan, ang mga aral na iyan. Basahin natin. Roma 11:29. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kanyang pagpili at pagpapala. So, ibig sabihin, hindi maaaring mapapalitan ang Israel sa pagkapinili, mga kapatid. Dahil hindi magbabago ng isip ang Diyos. Hindi magbabago ng isip ang Diyos. Kung sino ang pinili niya mula sa simula, ganun pa rin hanggang ngayon. At makikita natin yan doon sa Revelation. Sa last chapter ng Revelation. Na ang pangalan na nakasulat doon sa New Jerusalem ay ang pangalan pa rin ng 12 tribes of Israel. So, ibig sabihin, sila pa rin hanggang sa wakas. Hindi sila maaaring papalitan kanino man, mga kapatid. Hindi magbabago ng isip ang Diyos. Kaya hindi totoo na mayroong modern Israelites ngayon. Yung mga doktrina nila na nagsasabi sila ang modern Israelites, pangluloko yan ni Satanas. At kayo ang nabiktima ni Satanas. Kayo mga member dyan, nabiktima kayo ni Satanas pag naniniwala kayo na kayo na ang modern Israelites. Ituloy natin sa talatang 30. Dati kayong mga hindi Hudyo ay suwail sa Diyos. Pero kinaawaan niya kayo dahil sa pagsuway ng mga Hudyo. Anong tawag ni Apostol Pablo sa mga hindi Hudyo noon? Suwail sa Diyos. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, mga churches, mga pastor, ang tanong ko, ang mga church ba ngayon ay hindi mga suwail sa Diyos? Ayun, sabi ni Apostol Pablo, dati kayo, mga hindi Hudyo, ay suwail. Dati, ngayon, ang tanong, ngayon, ang church ngayon, dati, suwail sila dahil katoliko pa sila. Ngayon, nag-born again, nag-Pentecostal, nag-Baptist, nag-Charismatic. Ngayon, ang tanong, nag-Church of God, nag-MCGI. Ang tanong, hindi na ba kayo suwail sa Diyos? Ngayon na MCGI ka na, ngayon nga Pentecostal ka na, ngayon nga Jesus Miracle Crusade ka na, ngayon nga born again ka na, hindi ka na ba suwail sa Diyos? Suwail pa rin dahil nilalabag ninyo ang Shabbat ng Adonai. Kumakain kayo ng maruruming pagkain tulad ng baboy. Mga suwael kayo. So hindi kayo ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo na mga hindi Hudyo na napabilang at umanib sa mga Hudyo. Hindi kayo yan. Dahil itong mga hindi Hudyo na umanib sa mga Hudyo, hindi na suwail sa Diyos. Sumusunod na sila sa mga kautusan. Ngunit kayong mga pastor, ngayon kayo mga Pentecostal, kayo mga Katoliko, kayo mga born again, Baptist at iba pa, kasalin na dito ang mga MCGI, born again, Jesus Miracle Crusade, mga suwail pa rin kayo. Hindi kayo nagbabago. Hindi kayo sumusunod sa kautusan ng Diyos. Hindi ninyo pinahalagaan ang Shabbat ng Diyos. Tulad ng pangunguliktan ninyo ng ikapo. Yan ay isang paglabag sa kautusan ng Diyos. Dahil hindi kayo ang inutusan na mangunguliktan ng ikapo. Ang mga Levita lang na mga pare ang inutusan dyan. Kaya nagpatuloy kayo sa inyong pagkasuwail sa mga kautusan ng Diyos. Kaya nanaginip kayo ng rapture? Hindi kayo ma-rapture. Walang rapture na mangyayari sa mga churches. Walang rapture na mangyayari sa mga Pentecostal. Walang rapture na mangyayari sa mga born again. At iba pa dyan. Dahil mga suwail kayo sa kautusan ng Diyos hanggang ngayon. Kaya magsisisi kayo. Iwanan yung mga doktrina yung mga baluktot.
mga bulok na mga doktrina, bulok na mga turo ng mga pastor ninyo. Umalis kayo dyan. Bumalik kayo sa ating Adonai Yeshua. Bumalik kayo sa kanyang Torah. Sundin nyo na ang Torah ng Adonai. Para hindi na kayo tatawaging mga suwael sa Diyos. Hanggang sa muli. I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Chai. Mabuhay ang sambayan ng Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai, Matif Gideon Silva, magsasabi sa inyong lahat na mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch haba, Bishem Adonai, blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.